Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kung gusto mong makaiwas sa tukso, panoorin mo ang video na ito. So it's me again, ang inyong kaagapay sa mga bagay-bagay. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano makaiwas sa tukso. Meron po akong 8 na iniandang mga dahilan kung bakit natutukso ang isang OFW. Proceed na tayo. Una, panatilin ang komunikasyon sa ating pamilya. Komunikasyon. Kung nung unang panahon ay napakahirap ng komunikasyon, wala nang dahilan ngayon para hindi natin mapanatili ang ating komunikasyon dahil meron na tayong cellphone, laptop at kung anumang uri ng gadgets na pwedeng gamitin sa ating komunikasyon sa ating pamilya. Nandiyan ang video call, voice call o ano pa man, text, chats. Wala nang dahilan. So panatilihan lang natin ang ating komunikasyon sa ating pamilya. Tatawagan natin sila madalas o kaya mas maigi siguro mag-set tayo ng araw o oras para sila itawagan. Hindi yung pag tinatawagan tayo, in another call tayo. Pangalawang dial, in another call. Pangatlong dial, in another call. Ay nako, hindi yata tama yon. So may something. Ang ibig ko sabihin ay dapat nakafocus lang tayo sa ating pamilya. Ang ating komunikasyon ay sa ating pamilya lamang. Pangalawa, gawing prioridad ang trabaho at hindi ang pakikipagbarkada. Mga kagapay, hindi ko sinasabing masama ang makipagbarkada. Pero dapat may limitasyon. Dapat prioridad natin ang ating trabaho. Kaya naman tayo nandito sa abroad para magtrabaho at hindi makipagbarkada. Kasi dito nagsisimula ang lahat-lahat ng tukso, makagawa ng hindi maganda, 'di ba? Sa mga pinagbabawal na relasyon. Dito nagsisimula minsan pag sobra-sobra, lalong-lalo na sa pagsama sa mga party-party. Siyempre may makikilala tayong iba-iba, natutukso tayo. Dapat alam natin ang ating limitasyon. Pangatlo, sumali sa mga sport or mga religious civic organization. Kung mahilig ka magbasketball, magbasketball ka. Kung mahilig ka sa badminton, maglaro ka dyan. 'Di ba? Mahilig ka mag-jogging, mag-gym, gawin mo lahat ito. Para sa ganon, ma-relax ka at the same time healthy ka pa. Sumali din sa mga religious civic organizations, ganyan. Kung apat, planuhin ang pag-uwi at paghandaan kahit malayo pa. 'Di ba? Nung nasa Pilipinas tayo, marami na tayong plano. Nung nandito na tayo, dapat mas matatag ang ating plano. Mas malinaw ang ating plano bago tayo umuwi or mag for good. Planuhin ng maigi at paghandaan, hindi yung pabanjing-banjing lang. Plano nasa isip mo lang pero wala kang ginagawa. Dapat gawin po natin ang ating mga plano. Mag-set po tayo ng goal o vision, mission para matupad ang ating mga plano. Panglima mga kakapay, sikaping patatagin ang pagsasama ng asawa, mag-boyfriend or girlfriend. O di ba mga kakapay, no? Dapat panatilin nating matatag. Huwag tayong gagawa ng kalokohan. Kung may nakita tayong diyang kakaiba, di ba, nakakasalubong ka dyan ng mas maganda, isipin mo lang na mas maganda yung asawa mo, mas gwapo yung asawa mo, ganon. Panatilin nating matatag para sa ganon ay maiwasan natin yung mga bagay-bagay na makakasira sa ating relasyon. Pang-anim, mga kagapay, maging bukas ang dapat ang mag-asawa. Wala dapat tayong tinatago sa ating mga asawa. Kung meron kang plano, ganito, dapat sinasabi sa isa. Kung meron din isa, dapat sinasabi din sa isa. Para sa ganon ay mapag-usapan. Para sa ganon ay mapag-usapan yung mga bagay-bagay na gagawin para magtagumpay kung ano man ang plano. Kung plano nyo magnegosyo, pag-usapan nyo ng maigi. Di po ba mga kagapay? Pang-7, iwasan natin ang labis-labis na pakikipagkaibigan. Ibig kong sabihin ay iwasan po natin yung sobra-sobra pagkaibigan, lalo na kung lalaki ka, may pagkaibigan ka sa mga babae, nahilig ka may pagkaibigan, lalo na kung medyo marupok ka naman. Dapat may limitasyon tayo. Dapat hindi tayo naipagkaibigan sa mga alam nating na makakasira sa atin, mga bad influence na mga kaibigan. Kasi nandito naman tayo sa abroad,
para sa ating pamilya at hindi para sa mga kaibigan. At hindi po masama makipagkaibigan, makisama ka lang sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa bahay, okay na yun mga kaagapay. Pangwalo, iwasan natin ang tukso. Maraming uri ng tukso, marami dyan. Alam nyo na kung ano yung mga yun mga kagapay. O tukso, layuan mo ako. O diba? Merong kantang ganun eh. So, ang tukso para sa akin, hindi nilalabanan mga kagapay, kundi nilalayuan. Once kasi na kinalaban mo ang tukso, 100%, hindi ka mananalo dyan. Matatalo ka dyan. Pero once na iniwasan mo ang tukso, panalo ka na. Huwag nating kalabanin ang tukso, kundi iwasan po natin. Malinaw po ba mga kagapay? So sana mga kagapay, may naibigay na naman akong konting inspirasyon sa inyo at konting kaalaman para makaiwas sa tukso, lalong-lalo na sa ating mga OFW. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-subscribe naman po ang ating channel at paki-pindot na rin ang notification bell. Mag-like na rin kayo dyan, mag-comment. Kung may gusto kayong pag-usapan sa susunod nating video, comment nyo lang dyan, down below. At maraming salamat mga kagapay sa inyong panunood. At see you next time sa ating susunod na video. Bye-bye!